Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories at kaistorya. Masugid mo kung tagapakinig sa radyo simula pa lamang noong nasa probinsya ako. At dahil sa umusbong na ang makabagong teknolohiya ay natuklasan ko na meron pala kayong mga exclusive contents sa YouTube. Siya nga pala matagal ko nang gustong sumulat sa iyo para magbaka sakaling marinig ko ang aking kwento sa radyo. Pero hindi ko alam kung nag-e-ere ba kayo ng horror story. Pero para sigurado ay nagpasya na lamang akong sumulat para sa iyong YouTube channel. Lalo na't marami-raming horror stories na kayong naitatampok at napakinggan ko. Siya nga pala, ako po si Aldrin, tubong probinsya at kasalukuyang nandito at nakatira sa aking bukid sa Nueva Ecija. Aldeng ang palayaw ko dito sa probinsya pero nagpasya kong gamitin ang aking Aldrin dahil marunong naman akong sumabay sa mga agos ng panahon. Papa Dudut, 55 years old na ako ngayon at mayroon ng sariling pamilya. At sa ngayon ay malalaki na ang aking mga anak. Samantalang ikikwento ko sa inyo ay nangyari maraming taon na ang nakalipas. Dito sa bukid, radyo ang pangunahin naming libangan. Yun lang kasi ang pwede. Hindi pa naaabot ng kuryente ang aming bayan. 2 baterya lang ay ayos na. Mula umaga hanggang gabi perming nakabukas ang radyo. Balita sa umaga, musika o drama sa hapon. Balitang muli sa gabi hanggang sa magtatapos ito sa isang dramang nakakatakot. Pero mabilis din ang pagdating ng umaga, 4:00 lang ay gising na kaming mag-asawa para mag-almusal. At simulan na ang trabaho namin sa bukid. Magsasaka kami sa araw hanggang 12:00 ng hapon. At mangingisda naman ako pagsapit ng 4:00 ng hapon hanggang 7:00 ng gabi. Ang misis ko pagkatapos ng gawaing pagsasaka ay babalik na sa aming bahay noon para sikasuhin ang mga gawaing bahay at syempre pag-aalaga sa aming mga anak. Siya rin ang madalas na suki ng radyo dahil nga siya ang madalas na nasa bahay paghapon. Tuwing mangingisda ako, ang asawa ko lang at ang 3 naming anak ang naiiwan sa kubo. 5 taon ang panganay ko, sinundan ng 3 taong kong nag-iisang anak na babae at ang bunso ay 2 taon. At naganap ang ikukwento ko sa inyo noong panahong buntis ang asawa ko sa ika-4 namin. Dahil sa magpipitong buwan na siyang nagdadalang tao noon, ay hindi ko na siya pinatulong sa pagtatanim at pag-aani. Papa Dudut, sumapit ang araw ng Sabado at normal lang ang araw naming magpapamilya. Maagang natapos ako sa gawain ko sa bukid kaya bumalik agad ako sa bahay para magpahinga. Pagkatapos ay nagtatahip ako ng bigas habang nakikinig ng radyo at pinapanood sa hindi kalayuan ng mga naglalaro kong anak sa lilim ng puno ng kamatsili. Layo-layo ang mga kubo dito sa kabukiran. Masukal ang paligid, maraming puno at talahiban. Naglipa na din ang mga ahas at bayawak kaya hindi ko gaanong pinapalayo ang mga bata. Nang sumapit naman ang hapon ay nagluto na ang asawa ko ng aming hapunan. Kanin, nilagang kamatis at sitaw na mula sa aming taniman. Niluto rin ng asawa ko ang borase, isang uri ng isang ilog na mga malalaki. At 2 hito na nahuli ko sa ilog kahapon.
Habang naghihintay ako na maluto ang pagkain ay nakikinig naman ako ng musika sa radyo. Yung pangalawa ko nag-iisang babae na kahiligan ng pagkanta. Tandang-tanda ko, sinasabayan pa niya yung awitin sa radyo nang biglang maputol ang awit. Napalitan ng drama ang pakikinig namin ng musika. "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" ang sabi ng tinig ng isang babae sa radyo. Normal sa mga radyo ang mga nasasagap na ibang istasyon, lalo't kapag maluwag ang pihitan. Naisip ko noon na baka nahipan lang ng hangin ang pihitan at nakasagap ng ibang istasyon ang radyo. Nilapitan ko yon sa pakiusap ng aking anak at pinihit ko papunta sa istasyon ng kantahan. Tuloy ang aming ligaya. Pero makalipas ulit ang ilang minuto ay nagbago na naman ang istasyon ng radyo. Bumalik na naman doon sa drama. "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" ang sigaw ng babae sa radyo. Pagod na pagod ang tinig niya na para bang hinahabol. Muli akong tumayo at nilapitan ang radyo at pinihit ko ulit para bumalik sa kantahan. Tamang-tama namang lumapit na ang asawa kong si Mila para sabihin sa akin na handa na ang hapunan. Nang marinig yon ng mga anak ko ay sabay silang pumasok ng bahay at dumiretso kaagad sa hapagkainan. Pinatay ko na rin ang radyo para makapagsimula na ng hapunan. Naging masarap ang hapunan namin ang gabing yon, Papa Dudut. 8:00 ng gabi ay nakahiga na kami sa papag. Tulog na ang mga bata. Patay na rin ang radyo. Laganap ang katahimikan sa gabi. Liban sa mga kulinglig at pagkokak ng mga palaka. Saglit kaming nakapag-usap ni Mila. Kinamusta ko ang pagbubuntis niya. Hinagkan ko pa nga ang lumulobong tiyan niya. Sabi ni Mila ay gusto raw niyang magkaroon ng anak na babae, sumang-ayon naman ako sa kanya. Pagkapanganak ko, magpapatali na ako para hindi na madagdagan ang mga anak natin, dagdag pa ni Mila. Tumango lamang ako at saka kami natulog. Hanggang sa sumabit ang 12:00 ng hating gabi at nalimpungatan ako. Puno na naman kasi ang pantog ko at kailangang umihi. Pupungas-pungas pa ako noong bumangon paglakad ko patungong Batalan. Nagulat ako nang biglang tumunog ang radyo. "Huwag! Huwag!" ang sabi ng tinig ng isang babae sa radyo. Nagsisisigaw na naman at takot na takot. Napailing ako. Hindi pa rin ba tapos ang dramang yon na kaninang hapon ko pa naririnig o baka naman replay. Pero Papa Dudut, tumaas din ang mga balahibo ko sa katawan dahil ipinagtataka ko ay bakit biglang nabuksan yung radyo. O baka naman noong tulog na ako'y bumangon si Mila at binuksan yon para makatulog ito. Nilapitan ko ang radyo na nakapatong sa mesa. Pinatay ko yon at nagtungo na ako sa Batalan at ihing-ihi na nga ako. Matapos kong umihi ay muli namang tumunog ang radyo. "Huwag! Maawa ka, huwag!" ang sigaw ng nagmamakaawang babae. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay natakot na ako. Napalingon ako sa buong bahay habang kinikilabutan. Inisip ko na baka may nakapasok na magnanakaw sa amin o di kaya ay may nagmumulto na sa bahay namin. "Tulungan mo ako! Maawa ka sa akin! Papatayin niya ako!" sigaw ulit na nagmamakaawang babae sa radyo. Nang mga sandaling yon ay nakakapangilabot na talaga ang sigaw ng babae habang nagmamakaawa. Parang totoong totoo. Nilapitan ko yung radyo. Pinatay ko ulit yon at binisita ko pa yung switch. Baka kako sira na, kaya bigla na lang nabubuksan. Pagkalapag ko ng radyo sa mesa ay natulog na ulit ako. 4:00 na ulit ako nagising para ipaghanda ng baon ng aking asawa na naghahanda na ulit sa isa na namang araw ng pangingisda sa tabang. Tinatanghalian, kababalik ko lang noon sa sakahan nang magpasya akong dumiretso sa kusina nang sabihan ako ni Mila na nahihilo daw siya at hindi makapagluto ng tanghalian. Kaya ako na ang nagpresenta. Habang nagsisiga ako ng kahoy sa lutuan ay muli namang naputol ang pakikinig ko ng musika sa radyo nang sumingit na naman ang isang drama. "Tulungan mo ako! Tulungan mo ako!" ang sabi ng tinig ulit ng isang babae. Mahinang mahina na kanyang tinig pero nakakapangilabot pa rin. Naisip ko na iisa lang ang tinig na yon,
Yung kahapon at kagabing narinig ko ay ganun pa rin. Noon ko napagtanto na para yatang may kakaiba ng nagaganap na hindi na normal ang mga pangyayari. Nilapitan ko ang radyo sa mesa. Tuloy ang pagtangis ng tinig ng isang babae mula sa radyo. "Tulungan mo ako. Tulong!" Nagmamakaawa siya. Pagkak ang tinig, maingay ang paligid sa pagkakataong yon. Hindi ko pinatay ang radyo. Bagkus ay nakinig ako ng taimtim hanggang sa tumigil ang tinig ng babae at yon ay napalitan ng isang mahabang paghinga. Paghinga na nauwi sa impit na pag-ungol at kinilabutan talaga ako habang taimtim akong nakikinig sa radyo. Nararamdaman kong may humahatak sa laylayan ng palda ko. "Tatay, tatay," sabi ng anak ko habang hinahatak ang laylayan ng damit ko. Tanda na nagpapapansin po ito, Papa Dudut. Pero hindi ko pinansin ang aking anak. "Sandali lang, May," ang sabi ko. Naririnig kong umiiyak ang bunso ko at normal na sa anak ko yon, kaya hindi ko muna inintindi. Nakahumalingan ko na kasi yung naririnig kong kakaiba sa radyo. "Tulong! Tulong! Tulong!" Paulit-ulit na mungkahing tinig ng babae, pahina ng pahina ang boses niya. "Tatay, tatay!" Patuloy na pangungulit ng anak kong babae na iyak pa rin ang iyak. Doon ay pinansin ko na si May. May inabot siya sa akin. Nang kunin ko yun ay laking gulat ko. Ang baterya ng radyo pero tuloy sa pag-andar nito. "Tulong! Tulong!" Paulit-ulit na tinig ng babae. Dinampot ko ang radyo, binuksan ko yung lalagyan ng baterya. Diyos ko, wala ngang baterya pero patuloy ang pagtunog noon. Sa takot ko ay nabitawan ko ang radyo. Bumagsak yon sa sahig at nawasak at sakalang tumigil yung tinig ng babae at napayak ako sa sobrang takot. Niyakap ko kaagad ang aking anak. Mamayang kaunti bumangon si Mila at lumapit sa akin. Nagtataka siya kung bakit ako umiiyak noon. Doon ay ipinagtapat ko sa kanya na minulto kami sa pamamagitan ng radyo. At nang maikwento ko nga sa kanya ang umiiyak na babae sa radyo ay nagsabi si Mila sa akin na narinig din daw niya yon at kumbinsido rin siya na hindi yon normal. Hindi lang niya may kwento sa akin dahil ayaw niyang marinig at matakot ang mga anak namin. Samantala pagsapit ng 4:00 ng hapon ay nangisda na ako sa ilog. Marami akong kasamang mga nangingisda noong sandaling yon. At napukaw ang aking atensyon nang pag-usapan nila ang isang bagay na siyang nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan. Kinahapunan humahagos ako pabalik sa kubo namin. Sinalubong naman ako ni Mila at nagtataka siya kung bakit ako nagmamadali. "May bangkay na natagpuan nilang metro ang layo dito sa atin," ang sabi ko sa kanya. "Diyos ko," naiusal ni Mila. "Babayang bangkay, ginahasa at pinatay," dugtong ko pa. Biglang rumihistro sa aming dalawa ang alaala kung saan ay narinig namin sa radyo ang paulit-ulit na pagsusumamo at pagmamakaawa ng babae na tulungan siya. Naiyak na lamang ako. Kaya pala ang nasabi ko na lamang sa aking asawa. Pagkatapos noon ay sabay na kaming pumasok sa bahay at doon ay sinalaysay sa kanyang lahat. Makalipas ang ilang araw na pag-alaman naming 3 araw na palang bangkay sa talahibang kinakalagyan nito. Ilang metro ang layo sa aming kubo. Noong naganap ang pagmumulto sa radyo, patay na siya noon. Humihingi na lamang ng tulong upang matagpuan ang kanyang bangkay na siyang nangyari. Napag-alamanan ko rin na hindi lang pala ako ang nakakarinig ng tinig sa radyo, maging ang isa pang pamilya sa hindi kalayuan na siyang nakatuklas ng bangkay. Mas malapit sa kanyang kinakalagyan noon. Awang-awa kami sa namatay na dalaga. Awang-awa kami sa kanilang pamilya na aming pang nakausap. Makalipas nga ang ilang buwan ay isinilang ko ang aking bunsong babae. Pinangalanan namin siyang Myra. At habang nasa ospital ang asawa ko ay bumili ako ng radyo dahil yun lamang ang libangan naming dalawa. Natuwa naman si Mila pagkaraang makita niya ang binili kong radyo. "Buksan mo yung radyo, makinig tayo ng balita sa tanghali," suhestyon niya sa akin. Sabay kaming nakinig ng radyo. Natatandaan pa nga namin na ang balita noon ay tungkol
sa isang landslide sa Antipolo nang biglang may masagap na ibang signal. "Maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin, pakiusap." "Wag, wag!" sigaw naman ang isang lalaki na sa boses pa lamang ay halatang dumadanas na ng matinding torture. Kasabay noon ay narinig namin ang malakas na putok ng baril. Nagtinginan kami ni Mila at pareho kaming kinilabutan ng mga oras na yon. Pero may biglang nagsalita na boses ng isang lalaki. "Natunghayan ninyo naman ang isang kapanapanabik na tagpo ng drama natin sa araw na ito," aniya. Pareho kaming huminga ng maluwag ni Mila at napahagik-hik. Isa lamang pala itong ordinaryong radio drama sa tanghali. Pero aaminin ko na medyo nagkaroon ako ng kaunting trauma kapag nakikinig ng radyo. Kapag napapansin ko na parang may nasasagap na ibang istasyon ng radyo, nagiging alerto na ako. Madalas ay pinapatay ko na ang radyo. At saka hindi na kami nakikinig ng radyo tuwing gabi. Ayaw na kasi naming maulit yung naranasan naming mag-asawa. Hindi man kami nakakita ng aktual na multo, pero yung kababalaghan na naranasan namin ay nagbigay pa rin sa amin ng kilabot hanggang sa ngayon. Papa Dudut, eto po ang kwentong kababalaghan na naranasan namin. Sa ngayon ay matanda na ako ngunit nagsasaka pa rin. Malalaki na rin ang mga anak ko, ang dalawa kong anak ay may sarili na ring pamilya. May mga apo na rin kami ni Mila at masaya naman kami sa buhay namin ngayon. Pero yung karanasan namin yon ay hindi namin makakalimutan. Muli maraming salamat sa paglalaan mo ng oras para basahin ang aming sulat. Sana'y mapili mo itong itampok sa iyong programa. God bless Papa Dudut at sana'y magpatuloy pa ang pamamayagpag ng iyong karera sa radyo man at sa YouTube. Lubos na nagpapasalamat, Aldrin. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.